Magandang umaga po sa ating lahat. Araw po ngayon ng Miyerkules. Andito naman po si Prof. Tonton Contreras sa isa na namang edisyon ng Usapang Politika dito sa Facebook Live at sa YouTube. Pag-usapan natin ng pro-US ba dapat o pro-China o pro-China o pro-US. Kasi ang lumalabas ngayon, nagiging laban na kapag kanino kakampi, sa China o sa US. Nalilimutan na ang dapat ay ang kampihan natin ng Pilipinas, di ba? Kasi yun ang nababasa ko ngayon, narinig ko ngayon mula sa marami mga tao, inaakusahan ang ilang mga komentarista na pro-China, meron man nagsasabi na pro-US naman yung iba. Ako mismo inaamin ko, may mga sinasabihan ako na pro-China. Although may mga kilala din ako na masyadong napaka-pro-US naman. You know, label yan na pwede nating ilagay. Ngayon ang tanong, pag nilabel ka ba na pro-US o pro-China, may basehan ba? Ako may kilala ako na talagang lantaran ang bias nila sa Amerika. Okay? At meron naman ako mga kilala na mga lantaran naman ang kanilang bias ay China. Diba? Pero sana ang usapan dito, kanino ka ba talaga pabor? Naturalmente, dapat sa interes ng bayan. Ako kung akong tatanungin mo, we cannot answer this question of whether we should be pro-US or pro-China without looking at the context kung ano ba talaga ang nangyayari sa ngayon dyan sa rehiyon, sa West Philippine Sea. Ang pansin ko lang kasi, sa mga tinatawag na pro-US, hindi naman talaga sila dinidepensa ang Amerika Nagkataon lang ang dinidepensa nilang posisyon, pabor sa Amerika. Like yung mga sumusuporta sa EDCA, sumusuporta sa pakikipagtulungan ng Pilipinas sa Amerika, yung sa Mutual Defense Treaty natin sa Amerika. Siyempre, pabor sa Amerika yon. Pero hindi ibig sabihin na bulag na silang sumusuporta sa Amerika. Hindi ba? Ako, katulad ko, sumusuporta ako sa EDCA. Ako ay sumusuporta sa Mutual Defense Treaty sapagkat yan ay isa ng institusyon. Bagamat may mga kailangan palitan dyan, ayusin para maging pantay ang relasyon natin sa Amerika. Pero hindi naman totally na sinasabi ko na walang kasalanan ng Amerika sa kasaysayan na totally ako ay para bagang hibang na ang Amerika ay tutulong sa atin ng wala man lang pagkiling sa sarili niyang interes. Maniwala kayo, walang bansang mayaman o makapangyarihan na tutulong sa atin nang walang interes na isinusulong. Lahat yan may interes, alam niyan kahit sino. At ang dapat ang lagi nating isipin, may malay tayo dapat doon na hindi tayo nagpapagamit. At dapat hindi natin kinakalimutan ang mga obligasyon ng Amerika sa atin bilang may soberenyang bansa. Lalo na kung babalikan natin ang ating kasaysayan na marami din mang ginawang Amerika sa atin. Nalilimutan nyo na ba na tayo nakipagyera din dito, tayo sinakop ng Amerika. Marami siyang dinalang mga kabutihan sa atin katulad ng eskwela, sistema ng edukasyon, sistema ng gobyerno. So marami ding malagim na bahagi ng ating kasaysayan sa kamay ng Amerika. Sino makakalimot ang Balanggiga Massacre sa Samar na kung saan ay maraming taong namatay? Sinong makakalimot ng mga pang-aapi din nila sa atin? Yung mga pagtrato nilang hindi pantay. Hindi dapat natin yung kinakalimutan. Pero hindi ko sinasabing lipas na yan. Huwag natin kalimutan yan. Pero ang isipin natin, ano yung interest natin sa ngayon? So hindi porket sinabi mo na suportado ko ang EDCA, suportado ko ang MDP, na parang bulag na ako na para na akong tuta ng Amerika. Hindi dapat tayo gano'n. Ang iniisip natin kaya tayo kumakampi sa Amerika o sumusuporta sa Amerika dahil yun ang pabor sa interest natin. Now, punta naman natin yung sa China. Alam mo kasi, ito ang hindi ko maintindihan sa mga kampi sa China. Ipinagtatanggol nila ang China sa ngayon. Marami sa kanila. Di ba? Wala akong narinig na isang pro-US na commentator ng Amerika ang pinagtatanggol. Ang narinig ko sa mga taong ito,
ang sinasabi nila na mas nakabubuti sa atin na ang Amerika ang tumulong sa atin at bukas tayo doon. In fact, 70% of our people, based on the Okta survey, ang naniniwala na mapayapang paraan ng diplomasya at ang ilan dito na sumasang-ayon na makipagtulungan tayo sa ibang bansa, hindi lamang sa Amerika. Pero yung iba kasi mga commentator na pro-China, halata mo talaga ang kanilang pagtatanggol sa China na may karapatan ng China, nakasalanan pa natin. Ano masasabi mo doon sa sasabihan ka na parang ibinabasura na yung ating pagkapanalo sa dahig dahil yan ay piece of paper lang, 'di ba? Ano mararamdaman mo doon na sabihan ka na parang ipapamukha sa iyo ang katangahan mo di umano dahil hindi mo naintindihan ang pinagkaiba ng sovereignty sa sovereignty na para bagang implikasyon ang China ang may sovereignty, 'di ba? Imagine meron kang makakarinig ka ng sinabi, hindi naman tayo natamaan nung binomba tayo ng tubig Na parang, parang doon medyo ako nanginginig sa galit dahil sapagkat itong mga taong ito may gana magsalita na mga pro-American. Ako kasama ako doon sa sinasabi nilang pro-US eh. Pero hindi ba lang makondena ang China sa ginawa nitong pambobomba? Sa halip, pinagtatanggol pa. 'Di ba? May gana pang sabihin na hindi naman tayo tinamaan. 'Di ba? Na hindi naman tayo tinamaan, hindi ayon daw sa picture, para bang justify pa. So klaro 'yun na parang right now it's an objective fact. Yung mga nagsasabi na objective sila, pero kung titingnan mo ni hindi man lamang criticize ng isang beses ang ginawa ng China. Pagpalagay na, assuming na tama sila na may karapatan ng China sa teritoryong 'yan, sa lugar na 'yan, hindi ba? Pero tama ba naman bombahin mo ng tubig ang isang maliit na barko? Tama ba naman magpasinagan mo ng laser? Ni minsan hindi natin naririnig itong mga to na mag-criticize. Sa halip, tayo pa ang sinisisi, sinasabing, mga tatang-tanga kasi kayo. Di ba ano sa bansabi? Tatanga-tanga kayo kasi ang tapang-tapang nating magkaso, hindi ba lang natin kaya. Di ba? O tatanga-tanga kayo, nilabanan natin, tapos pupunta kayo doon, tapos mag-iiyak-iyak kayo kapag kayo ay binuli. Na para okay lang sa bully, okay lang ang bully. Di ba? Doon mo maintindihan. Tapos may mga ganang magsabi, minsan ba, itong mga taong ito, criticize nila ang China sa ginawa nilang aggressive moves sa West Philippines. Tapos sasabihin yung mga tao na nagdi-disagree sa kanila, pro-American na. Hindi ko tinatanggi, maraming mga pro-American. Pero hindi ako kasama doon sapagkat critical din ako sa Amerika. Pero sa usaping ito, nagkataon lang na ang lumalabas ay ang interest natin mas maisusulong kapag makikipag-alyansa tayo sa mga puwersa na kung saan nandoon ng Amerika. Di ba? Kondinahin nyo naman ng China. Sabagat sila itong mali. Alam mo, naniniwala tayo sa international law. Kaya nga tayo tumakbo. Hindi tayo nakipagbangayan, tumakbo tayo, hindi pa palayo, tumakbo tayo sa korte. Hindi ba pag inaapi-api ka, di ba? Pag binubuli ka ng kapitbahay mo, pwede mo naman siyang labanan, pwede mong sunugin ang bahay niya, pwede mo siyang batuhin. Pero kung ikaw ay law-abiding citizen, pupunta ka sa korte, magsusumbong ka sa barangay. Di ba? Pupunta ka doon. Di ba? Yun ang tama. Ang ginawa natin dahil tayo nagkakaroon ng disgusto sa West Philippines sa China, pupunta tayo sa The Hague, sa Permanent Court of Arbitration doon. Sinumiti natin ang ating kaso. At malinaw na ang pinairal, ito ang procedure. May batas ang international law. Hindi sinusunod ng China yung resulta. Sino ngayon ang mali? Bakit kailangan nating sabihan na mali tayo kasi ano ba sinabi ni Senadora Amy Marcos? Kasi naman, pumunta pa tayo sa korte. Hindi man pala natin kaya. Ano sinasabi ng iba? Kasi mali si Noynoy Aquino, dapat kinausap na lang ang China, hindi nila pumunta sa korte.
Parang anong klase 'to? Tingnan niyo na lang, kalimutan muna natin 'yan. Binubugbog na 'yung isang tao, binubully, 'di ba? Ano bang magiging kung kamag-anak mo 'yun, kunyari anak mo binubully. Ah, Sasabihin kayo ng kamag-anak mo na, "Eh, tatanga-tanga kasi pumunta ka pa doon sa teacher, sinubong pa sa principal. Di sana kung may nausap mo na ng diretso 'yung bully." 'Di ba parang gano'n? Anong isip 'yun? Isip duwag? Isip traidor? 'Yun ang hindi ko maintindihan. Tapos itong mga taong ito sa kasalukuyan sa ngayon, tahimik sila. Yung una tahimik, hindi nila kini-criticize ang China sa pambobomba, tapos biglang maglalabasan, sasabihin pa, talagang gagamitin ko 'tong word na 'to, ang kapal naman ng mga tao na nagsasabi, hindi naman tayo tinamaan, eh. Ano ba ang ating problema? Na para bang binaril ka, hindi ka naman natamaan, ano bang problema mo? Parang, ah, dinuruduro ka, hindi ka naman sinaktan, dinuruduro ka lang, okey na 'yun, 'di ba? Kayo nga mag-isip. Tapos ang mga magko-comment dito babalikan ako na para bagang ano ba naman ang ginawa ng pro-American daw si ganyan-ganyan. Ano mo ako, kahit tawagin niyo akong pro o ano man, napatunayan ko na sa sarili ko at sa inyo na kritikal ako mag-isip. Pero sa usapang ito, ang sundin natin ano yung batas, ano yung dapat na umiral at ayon sa arbitral ruling, walang basehan ang 9 dash line ng China sapagkat nung nagkaroon na ng UNCLOS, lahat ng historical rights ay nabura. Ang pumapabor na dapat kasalukuyang mga standards na kung saan may baseline ka, ang 12 nautical miles mula sa baseline mo, yun lang ang teritoryo mo. Beyond the 12 nautical miles, but within 200 nautical miles, that is your exclusive economic zone. But outside the 12 nautical miles, that is already no longer part of your exclusive economic zone. Bagamat may right of passage ang sino mang bansa na dumaan sa ating EEC, labas ng ating 12 nautical miles. Right of passage lang yun, dumaan lang. Hindi katulad ng ginawa nito China, na inaari na nila, na parang sila na yung bantay. Imagine makakita ka na nakikidaan lang, sila pa yung mambubomba ng tubig sa atin. Diba? Sila pa yung magsasabing, alisin nyo yung barko nyo dyan. Tapos, may makakakita ka pa ng mga tao na nagsasabi na may basihan nga naman yung sinasabi ng China na kanila yan. Dahil party daw yan ng Nansha something island nila. Eh samantalang nag-rule na ang ang ah ang PCA na yung mga lahat ng yung mga isla diyan na pinagtatalunan, puro naman yan hindi magkaka-generate ng exclusive economic zone. Dahil yan ay mga islang hindi naman pwedeng sumuporta sa buhay. At yung mga ginagawa ng China na pagtatayo, pag-reclaim ng land, yan ay hindi pwede. Sabi ito ng PCA, hindi yan pwede maging basehan na mag-generate ng exclusive economic zone, mag-make ng claims ng China. Anyway, hindi ito usapan ng pro-China o pro-US. Importante dito usapan ito ng pro-Philippines ka. At ang pagiging pro-Philippines dapat kapag nasasaktan ng bansa mo, aminin natin kung may mali tayo, pero ipagtanggol mo. Hindi yung para bagang, mali ka naman kaya sinapo ka eh. Parang, unang-una, hindi tayo mali. Diba? Pangalawa, sinapak tayo. Hindi naman natin pwede sabihin na kaya kasalanan mo eh. Kaya ka sinapak. O kaya, hindi ka naman tinamaan eh. Diba? Ano yan? Hindi dapat ito labanan kung kanino kakampi. Labanan ito kung paano mo isinusulong ang interes ng Pilipinas. Ang tanong, ganun lang kasimple. Dito sa insidenteng ito ba ang mga umaakusa na mga amboy, mga supporters kami ng Amerika, kailan ba nila binatikos ang China? Kailan ba nila criticize ang pambobomba nito sa ating barko? Kailan ba?
Mababasa mo ba? Kaya doon mo makikita na actually, nabasa ko nga yung sinabi ng isang kaibigan ko na lagi nating ah, binabanata ng mga pro-China. Ba't di natin banata ng mga pro-US? Ako kasi, ang sagot ko doon ganito kasimple. Sa basa ko ngayon, ang mga pro-US naman, hindi man nila kinakampihan ng Amerika. Hindi na pinagtatanggol ang Amerika. Ang pinagtatanggol nila Pilipinas na kumakampi sa Amerika. Pero ang China, ang mga pro-China, talagang pinagtatanggol nila ang China. Yun ang pinagkaiba. Di ba? Yun ay mali, marang mali ako doon, pero yun ang nakikita ko. Kumbaga sa ano, collateral lang yung pagiging pro-America nila, pero ang inuuna nila ang interes ng Pilipinas. Pero yung ibang mga pro-China, at marami ang ngangalanan ko yung mga yan, pero wag na, sisikat pa sila, ay ilang beses na nilang pinagtatanggol ang China. At tayo pa ang sinasabing tayo ang mali. Yun ngang isa eh. Nalulumo ako eh. Para bagang tayo pa na mas nakakarami ang mali at sila lang ang tama. Hindi ba? O siya, sige na. May lakad po ako. Sana po nakapagturo ko sa yung kaisipan na plus ko yung mga puso at nakapagpabago ko ng pananaw sa buhay, lalong-lalo na sa usapang politikal. Dahil sabi sa akin ng Lasal, teach mind, touch heart, and transform lives. At sana nakapagsilbi ako sa bayan dahil sabi sa akin ng UP, serve the people. Sa Biyernes po, wala po tayong usapang politika sapagkat ako po ay may biyahe. Kikita lang po tayo sa Lunes. Holiday po ang Lunes, ang alam ko. August 21. So siguro pag-usapan natin doon si Ninoy Aquino naman. Para tamang-tama sa araw. Sige. See you Monday. Enjoy the rest of the week. Have a safe week ahead of you. Enjoy your weekend. Lagi kong sinasabi, UP naming mahal. Animo Lasal. Magandang araw po sa ating lahat. Ingat po tayo lagi. Bye for now. See you Monday.